Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Okay, ayaw na ng intro. Bakit ba naglolo ko tong OBS natin? Alam niyo, pagka matagalo kasi kami hindi nag-live nitong, ito na yung partner ko. Ayan, ito po nga si Boss Dodo. Ang tagal din ho na, nagkakaroon din ho ng mga changes itong app natin. But anyway, Boss Dodo, magandang gabi sa'yo. Na-miss kita, grabe. Kung alam mo lang, Boss, todo ang pagka-miss ko sa'yo, pati yung personal. Alam mo, dati, Boss, every week nagkikita tayo. Ngayon, parang hindi na, tagal na no? Kailan pa yung huli, di ba? Hindi nalo ko ta sa inyo, boss. Anyway, magandang gabi sa'yo, Boss Dodo. At eto na naman tayo sa ating No Cooking Show. Uy, magandang gabi. Slow. At siyempre, magandang gabi sa mga barkada natin dyan. Okay, so unang-una, boss, ano masasabi mo dito sa ating mga pag-uusapan ngayon? Ano, medyo maiinit ito, boss, dahil unang-una, no? Itong naganap na issue, controversial na naman si MPBL. Uy, nakalimutan ko ikwento sa iyo, Boss Dodo, Ito palang MPBL, nagpalit na sila ng kanilang technical head. So yung dating sinasabi ko, boss, baka natatandaan mo itong si George magsinag ba yan, no? Kilala mo ba 'yon, boss? Pinalitan na. Narinig ko lang. Oo, so actually, ang paliwanag sa akin ng isang taga MPBL is hindi naman namin tinanggal. Inakyat ka namin naging consultant. Di kinick up nyo, uso yan dito sa Pilipinas, sabi ko. Hindi. Eto naman, boss, hindi naman natin sinasabi na isa si George sa may kasalanan. Kung meron man nung nagaganap diyan ng mga game fixing. Pero ang sinasabi natin is kung gusto niyo malinis, 'di ba? Isa-isahin ninyong, 'di ba, parang sa gabinete ng gobyerno 'yan, 'di ba, boss? Isa-isa ninyong pag-aralan yung mga tao nakaupo, 'di ba, boss, do? Kasi kasi although sinasabi ng MPBL na mas maganda raw yung takbo nila ngayon na hindi na si Kenneth, 'di ba? Ang issue pa rin dito is meron pa rin mga nagaganap na mga magic show. 'Di ba? 'Yun yung ayaw natin, 'di ba? Pero ikaw, boss, do. Ito, balikan muna natin tong Bacolod versus Bulacan game. No, ano ang masasabi mo rito? At tingin mo ba, Boss Do, talagang may naganap na hindi ka nais-nais na insidente diyan, Boss Do? Wala naman kaduda-duda yung kung may naganap o hindi. I think masyadong garapal di ba? Aha. It's a question, walang question ni 1% sa utak ko na may nangyaring milagro. Aha. Aha. Yung nakakalungkot lang doon is masyadong garapal, di ba? Aha. Wala namang dito, wala namang pasimpleng na medyo sinisimple pa yung mga bagay-bagay na ganito. Yun na nakakalungkot doon. Parang ang mahilig na term na gamitin ng mga tao ngayon, parang na-normalize. Diba? Tama. Correct. In this case, parang na-normalize na yung mga ganitong gawain. And yun na nakakalungkot. Aha. So, pag sinabi mo, boss, na na-normalize na, no? Ano ang ibig sabihin nun, boss, do? Yung parang na-normalize na sa Parang hindi na di ba? Hindi na out of the ordinary o hindi na hindi na nakapagtataka pag may mga ganitong incidents na alam mo minamanipula yung yung resulta. Hindi na nga ngayon, dati win-lose. Hindi na nga mga spread na di ba? So, hindi na out of the ordinary yung mga manipulasyon ng resulta o spread ng isang laro para magkapira may makinabang. Para may makinabang. Tama. So, pero ikaw, boss, do, ang tingin mo dito, boss, ano yung dapat gawin dito ng MPBL para masolusyonan to? At tingin mo may solusyon ba rito, boss, do? Pero may palag. I think sakit na. Sakit na ng MPBL yan ever since. And isipin mo ilang taon na ba natin kino-call out yan? 8 taon? Pa lang, year 1 pa lang nila, sakit na nila yan. And up until now, isipin mo, may ganito kagarapal na mangyayari. And then that means, kung meron man silang ginagawa na to stop it,
ibig sabihin, hindi gumagana, di ba? Ganun Ah. yun. Aha. Oo, okay. Naglolo kay background natin, boss Dodo. Pero, eto, tingin mo ba, boss? Kasi ang ibang ini-issue ng mga kababayan na andito is kasi sponsor nila gaming app eh. 'Di ba? Kasi ganito, ganun eh. 'Di ba? Ikaw ba, boss, nakikita mo na may eradicate yan kung tatanggalin ng MPBL yung sponsorship ng mga ganyang issue? Ah, Baga. hindi eh. Kasi it's never been about the sponsors of the NPBL. The same manner na pati naman PBA, may mga commercial ties din sila dun sa mga ganitong mga ano, di ba? Aha. Sports betting sites, di ba? Mhm. Ang ang ano dito, ang problema dito is ikaw nga nag-point out noon pa, di ba? Ever since kahit nung alam mo yung spin POV natin, di ba? Aha, aha. Sinasabi mo na di ba? Masyado nilang pinapasok lahat ng mga teams, di ba? Hindi Sa dami ng teams na hindi pinapasok nila, wala nang due diligence, di ba? Oo, tama. Hindi As sila long nag as, ano, di ba? As long as makakabayad sila ng franchise fee, sabi mo nga, di ba? Because, explain mo nga ba, ako, mas alam mo sa akin yan, eh. Oo. Hindi ako ito kasi nung binubuo natin yung MPBL, alam niyo naman no, medyo ako lang naman ho ang nagbuo niyan at ako lang rin ho ang naglagay ng pangalan niyan, di ba? Hindi nga ako nabayaran. pero pero kasi dapat talaga pangalan niyang boss Manny Pacquiao Basketball League eh. Sa Gensan pa lang Manny Pacquiao Basketball League na tawag nila diyan. Pero yun nga no, nung binubuo yan, sabi natin dapat gawin nating medyo disente, 'di ba? Corporate baga. 'Di ba, boss do? So, ginawa nating MPBL. Okay? Anyway, to cut the story short, no, nung yung binabanggit ko sa kanila na yung mga naging pagkakamali ng NBA, naging pagkakamali ng PBL, that time fresh na fresh pa yung pagkawala ng PBL, boss eh. No, yung naging pagkakamali nitong yung kay Buddy, nagtayo rin si Buddy ng ganyan eh. 'Di ba? Huwag nating ulitin dito sa liga. Okay? So we start with the teams. Okay? So when we start with the teams, ang ano diyan is dapat yung mga team na kukunin natin, no, yan ho, dapat ay mga matitino. 'Di ba? So sinabi ko sa kanila yan. So lahat ng ang daming mga nag-a-apply dati, 'di ba? Unang-una diyan mga papasok diyan, mga kaibigan ni Manny, 'di ba? Yung mga magpapasikat na gusto nilang kesyo kuno tumulong kay Manny, 'di ba? Andiyan na yan eh, 'di ba? So hindi natin basta-basta pinapasok 'yon. So inalam talaga natin yung kanilang mga kakayahan at mga kapasidad, no? At inurirat din natin yung kanilang mga budget. Siyempre, ginaya natin sa PBA, 'di ba? Ganyan yung format ng PBA. Rain or shine nga dati bago nakapasok, boss, ilang ulit sila nag-apply bago sila nakakuha ng talagang kumbaga slot, 'di ba? As a team. So, yun yung isa sa mga inaano natin. Kaya lang, nung umalis na ako, boss, ang naipasok ko lang talaga dyan, boss, one, itong Bulacan, no? Pakinakausap nila yan na maipasok. Ayoko sana yan. Okay? Kasi politiko may hawak eh. Tapos, yung Paranaque, naipasok ko yan. Yung Paranaque, kaibigan din nila yung may-ari niyan. Boss, ang sinabi, sa kanila yung Yaki Mix. Tapos yun nakapartner nila, tapos papasok daw yung Okada. O sige, pinayagan ko na, no? Pero sabi ko, babantayan ko kayo, pwede kong bawiin yung prangkisa ninyo. Okay? And then, ang talaga na ipasok ko dyan, yung Tanduay. Di ba, boss? Tanduay. And then, yung Valenzuela, ako huling nakipag-usap dyan, kaya nakapasok yan, which is issue rin. Okay? So, yun yung sinasabi ko dati kay MP na bantayan natin yung mga team owners kasi sasamantalahin nila eh. Makakita sila. Alam mo, magagaling yung mga Pinoy, boss Dodo eh. 'Di ba? Masyado tayong enterprising eh. Pag nakakita ka ng isang opportunity, gusto mo, alam mo agad kung paano ka kikita dun eh. Which is yun yung problema na gusto kong harangin agad. Tapos bukod doon, kinausap ko si Manny, boss, yung ibang mga tao natin dito, mga ex-PBA player may isa pa dyan, nagkwento sa akin na nung naglalaro pa siyang pro siya. Umamin ka. Kakanta kita, kahit nagkakakanta ka dyan. Sinabi niya sa akin, boss, na nung panahon niya, nagbebenta siya ng laro. So, sabi ko, paano mo nagagawa yun? May palatandaan kami kung saan namin itatama yung bola. Kasi yung iba, di ba, dribble, tapos biglang nabibitaw. Halata yun. Kami, alam namin kung saan namin ibabounce yung bola. Pro nga kami. Ganun pa iyabang, boss do. O di, syempre, habang nagdadrive ako, kasi traffic eh. Ang meeting namin nung Makati, papunta ng Pampanga. Tapos, pagka Pampanga, pupunta na naman kami Paranaque. Ganun yung biyahe. Di syempre, boss, wala kayo ibang pag-uusapan doon. Lahat naman, ikukwento mo.
So, Talo pa lasing eh. yan, naka-traffic ka. Oo, aaminin mo na lahat dun. Talo pa lasing eh. O eto na ngayon, boss. Nung pa-start na kami, supposedly, ng preseason, sabi ko doon sa player na yon, sabi ko, pare, di ba may inamin ka sa akin sa na nagpapabayad ka sa laro. Sabi mo, di ba? O ngayon, ganito gawin natin. Ikaw ang magbantay ng game fixing. Sabi ko, boss do. Aba, boss, wala pang 3 araw, hindi na ako kinakausap. So alam mo na may pakay. Di ba? Hindi ko sinasabing yun talaga yung direction na gusto niyang gawin doon sa liga, pero may pakay. Kasi boss, ang point ko sa kanya, ikaw magbantay niyan kasi ikaw may contact sa underworld. O yung underworld na yan, pwede mong kausapin, sino-sino dito yung mga nagbebenta. Di ba? Para hindi na tayo dumaan pa sa NBI o ano mga investigasyon, direct to the point. Di ba? So talagang talagang may sakit dyan na, lalo na si Manny, boss. Alam ba ni Manny kung nagbebenta ng laro yung isang player? Di ba? Kung sa boxing siguro, kabisado niya yan. Diba? Kahit naman ano sabihin ni manager, hindi, dapat may integridad, dapat may may respeto sa laro. Huwag natin babuhin yung may magagawa ba yung ganun salita mo, boss MP? Diba? Oo. Oh. Ano nangyari? Edi ayun, nung nawala ako, ayan na, sunod-sunod na yan. Dapat ka ako, boss, nung time ko, ang sabi ko dyan, dapat 12 noon, andito na lahat ng mga referees natin, bayad naman sila, tas per game, may bayad sila pag sila nabunot, kumpiskayin nyo na lahat ng mga cellphone. Para yung mga referee, wala nang kinalalaman, wala nang contact. Kasi yung mga ads natin, ewan ko sa mga viewers natin yung ads natin, boss, gumagalaw yan eh. Hanggang sa 3rd quarter, 4th quarter. Tama ba ako? Hindi ako nasusugal eh. Gumagalaw pa yan, boss. Kaya kontrolado nila yan hanggang sa mag-final buzzer. Yung laro. Diba? So, tsaka ang dami naman natin mga kaibigan na mga umaamin di ba? Na may mga kinalalaman sila Kasi boss, napakadaling Sa totoo lang, comment po kayo dyan sumali kayo sa kwentuhan namin. Kasi ganito yan, boss napakadali. Tataya akong 1,000. Tataya ako 1,000. Kung talo kami kung ang odds namin is yung 1,000, yung piso mo, tamang 40, di 1,000 ko, 40,000 agad yon, boss. Di ba? Kung may kakayahan na kung kontrolin yung laro, di ba? Like for example, kailangan 2 lamang. Di ba? Huwag lalagpas ng 2. Di ko kontrolin ko, ididikit ko na ididikit. Di ba? O kung lamang kami na malayo, di ba? Pwedeng bitawan ko yung bola, pwedeng yung gaya nga nung sinabi niya, itama ng may babandahan na mali. Di ba? So, contrapectus. Contrapectus. Pero yun sa kanila, hindi raw halata, boss Kasi noong time na yun, mga 90s na yun, boss, hindi sila nahalata Hindi naman ganito kaingay yung issue nun Ngayon lang kasi may internet na nare-review na natin. Kasi dati, pag nilabas ng Channel 4, hindi mo na mababalikan yung video. Di ba? Boss, unless i-record mo sa Betamax. Boss, ngayon, ika-copy-paste mo, screenshot mo lang dali na. Di ba? Tama. Anyway, eto boss, eto sabi ni Isaiah Elijah Elise, eto na naman si Boy Oo at Agree, labi Boss Dodo. Talaga bang Boy Agree ka? Hindi madalas kami magkontrahan ni Boss Dodo. Di ba, boss? Pero ito na lang, once and for all. Okay, wag na natin pag-usapan yung issue na yan ng Bacolod tsaka ng Bulacan, boss. Kasi totoo naman kakaiba, boss di ba? For 8 minutes, 9 minutes, hindi kayo umiscore. Anong klase yun? Di ba? Hindi na nga dumidepensa yung kalaban mo. Di ba? Kasi that time daw, boss, tamang times 400 yata. Tama ba ako? Yung mga nagpupusta dyan, times 400. Isipin mo yun, boss. Piso mo, tatamang 400. Tama pa. Tumaya ka ng 1,000, ng 1 million nun, boss. Magkano tama mo? Di ba? Grabe, no? Oo. Laki. Ikaw, hindi ka rin nagsusugal, kaya pareho tayo, boss, dito na no? Pareho tayong hindi makaka-connect At saka alam mo yung nakakapagano dyan, di ba dami ng di ba? Over the years, ilan na yung mga na-suspend dyan, ilan na yung mga natanggalan ng prangkisa, na red card. ilan na yung mga na-ban, di ba? May nakikita ka bang nag-deny? O nilabanan yung Hindi ako. Nilabanan yung expulsion nila? Hindi, boss, may mga nag-appeal. Actually, natalo yung MPBL sa ibang mga players na binigyan nila na red card. Pero diba? May nakita ka bang nag-release na statement denying culpability ng ina-accuse sa kanila, which is di ba, game fixing, di ba? May nakita ka bang someone who came out in the open claiming to be
part of the Bacolod team and saying na, hindi totoo yan. Oo. Sus ka ba? Hindi, kasi boss, ano yan eh. Pwede kasing natatakot din yung player na magsalita eh. Di ba? Kasi syempre, hindi mo alam ang kalaban mo dyan. Tama, boss? Oo. Di ba? Pag salita ka, o kalaban mo yung, kung meron man sindikato na dyan, napasok na ng sindikato yan. Sindikato kalaban mo. Di ba, boss? Pangalawa, pwedeng gawan ka ng paraan yan. Trabahuhin ka niyang ano mo eh, ng amo mo eh. Tapos hindi ka na Hindi maka... na yung mga players, di ba? Hindi na yung mga players. Pero the team itself, di ba? Aha. The team owner himself, di ba? O the coaches themselves. Hindi. May nakita ka ba man yan? Parang drugs yan, boss eh. 'Di ba? Sa drugs ba, nung time na meron tayong tinatawag na AGK, boss, may nahuli bang malalaking isda? Eh, ang mga nangyari din, yung mga pon eh. Yung mga dealer lang sa lansangan eh. 'Di ba, boss? Siyempre, malulupit din ang kapit ng mga yan. Paano mo mapapangalanan yung mga yan? Tsaka malilinis yan, boss. Matatalino yung mga yan. Hindi mo maiisahan dyan. Di ba, boss? Ito kasi problema natin dyan, boss. Pag nagkaroon ng dimandahan yan, boss, o di syempre, irarapol yung kaso. Tama? E paano kung yung mapuntahan nung kaso na judge hindi marunong sa basketball? O, paano niya nga i-analyze yung mga argumento? Di ba? Kaya nakakalusot eh. Di ba, boss? Bihira lang yung mga in-accused na actually, wala pa nga eh. Meron na ba naparusahan ng game fixing, boss? Puro issue lang eh. Di ba? Simulat sa pool, puro intriga lang yan eh. Pero in this case, ang daming, 8 years na yung PBL, magkakakilala na yung mga yan di ba? Oo. They know, alam na nila kung sino yung pumaparehas, alam na nila yung mga hindi, di ba? Ba't pinapapasok pa rin nila, di ba? I mean, ilan yan? 28, 29, 30? Kung minsan, ganun yung number of teams eh. Kung i-weed out mo yung mga, i-weed out mo yung mga scallywags, would it hurt you kung matitira na lang dyan? 12. Kalahati? 12 lang yan. Binilang ko na yan. 12, di ba? Oo. But ano ka ba? Di ka ba makakatakbo nun? Sa lagay Ito niya nga, na, ito, 12 na ito, parehas. Oo. Tama. Oo, pati nga sila pati nga raw yung strong group tuloy yung Abra Solid North Weavers pinagbibintang ang game fixer eh. Paano naman hindi magiging game fixer yung sinasabi nyo dun napakalakas ng lineup doon, napakaganda ng sistema. 'Di ba? So talaga sure ball panalo 'yon. Kaya lang itong Abra, sila din yung nilalaro boss ng mga tinatawag natin mga bookies. Alam mo kung bakit? Sure ball laging panalo yung Abra, so antaya lagi nasa kanila eh. So, 'di ba? So, ang mangyayari dyan, boss, yung mga laro ng Abra, di ba, pinopondohan nila yung kalaban. Di ba? Yung makakalaban nito, para ando dun yung pera. Kasi ang nangyayari dito, kaya may tinatawag tayong game fixing, yung mga, tawag dun, boss, bangka di ba? Yung mga bangka, kaya nagkakaroon, di umano, ng manipulasyon ng mga score, no, tsaka ng resulta, is para kung, kunyari, dalawa kami ni Boss Todo, naglalaban kami basketball, mas malaki yung taya sa kanya. Ako ipapanalo, para panalo siya. Hamig niya lahat yung tinaya kay Boss Dodo. Ganun yun. Di ba, boss? Oo. Para kumbaga sugal to na surbol ang panalo. Ganun. Di ba? Pero maraming pang cases dito, no? Ah. Alam mo, ang pinakamasakit pa dito, maraming cases na may isang team owner. Mababa yung team niya. After a while, sisipot siya sa isang team na naman. Diba? Oo. Na naman. Ganun nga. Pinabayaan na naman yan. Lilipat lang. Baga, ni-red flag mo nga. May claim kayo na nagre-red flag kayo, yellow flag kayong sistema. And yet, after a while, itong team owner na red flag, makikita mo may team na naman na bago. Diba? Babalik sa kabila. Itong Bacolod, I heard, yung may-ari nito is well-known to people in the league. In fact, nandun sa inner circle nila. Ni Manny, oo. Oo, nandun sa inner circle. Mukhang kinakastigo nga raw, kaso hindi naman yata naparusahan ni Boss MP. No, see? So, it's the people that manipulate these things or are behind these things are known to them. Bakit nakakatagal sila? Oo. Hindi hindi. Ako dito kasi kay Manny, boss, it's not enough na magsalita ka, yung humarap ka sa mga interview, tapos sasabihin mo, hindi, kailangan natin, ayoko ng ganyan eh. Alam mo, boss Manny, ang problema doon, wala naman silang pakialam sa sinasabi mo eh. Kasi, mas kikita sila dun sa kanilang kalokohan kaysa dun sa pagsunod sa'yo. Di ba? Let's face it. Di ba?
Ang dapat gawin mo dyan, Manny, kung meron na kayong mga sinususpecha na tao na nasa likod nitong manipulasyon na to, which is napakapangit po talaga sa basketball. At talaga, alam mo, ngayon nga boss, ewan ko lang, yung mga viewer natin, comment po kayo kung sang-ayon kayo sa akin, ha? Sagot nyo lang, okay, tama yan, ganun lang, ha? Okay? Pag naisip mo MPBL ngayon, boss, game fixing agad ang maiisip mo, hindi kompetisyon, eh. Di ba, boss? Ikaw, tanongin kita, boss. Sagutin kita. Sagutin mo ako. Di ba? Pag naisip mo dalawa. Ano? It's either game fixing or unpaid wages. Oo, unpaid. Kasi, boss, yan pa. Nasusulat natin tungkol sa Diyan na naman tayo MPBL. papasok, boss. Kaya may mga unpaid wages. Kasi nga po, pinapasok nyo yung mga team na walang mga kakayahan. Di ba? So ngayon, kakapit ho sa patalim yan kaysa mga pahiyaho sila. Gagawa ho sila ng milagro. Gagawa ho sila ng magic. Yun, dun mo ini-encourage. Ngayon, kung hindi mo sila pinapasok, no, to begin with, wala hong matetempt na gumawa ng kagaguhan. Di ba, boss? Kasi parang tayong dalawa. Kasi boss, ano yan lahat ng mga team owner, boss, dati na nag-a-apply na kinaka. Ito pag pumasok ko kayo sa amin, para ho kayo nagkaroon ng bagong anak. Kasi i-maintain nyo to Di ba, boss? Kailangan yung gastosan to, popondohan nyo ho ito. Hindi ho pa pwede. Next year, wala kami. Di ba? O 2 years from now, wala, pahinga kami, balik na lang ulit kami. Di ba? Hindi pa pwede ho yung ganon. Di ba? O so, naintindihan naman ng ibang mga team owners. Di ba? Kaso ito, boss, pansinin mo, yung mga nasa baba, sila yung mga nagmamagic. Sila yung madalas ma-involve doon sa tinatawag nating red card, yellow card, suspended. Di ba? Tsaka ito, boss, sa totoo lang, Boss Manny, alam ko, nanonood ka sa amin, no? Alam ko, yung mga kaibigan mo, kanina nga lang, kausap ko si Boss Joe Ramos, So sabi ko, ang dapat dito, boss, pag nalinis mo yan, natanggal mo yan, at napatunayan mong wala nang nagaganap na game fixing dyan, gaganda ho ang MPBL. Doon ho natin makikita yung tunay na pagganda niyan. Alam mo, pinuri ko nga kanina si Joe Ramos, Alam mo kung bakit, boss, do? Sabi ko, alam mo, hanga din ako sa inyo, kasi hindi nyo kinastigo yung anchor, which was si Delp Tupas, yung kanilang head ng PR and marketing. Kasi binanata ng diretso yung liga tsaka yung team, Di ba, boss? Why are they allowed this? I'm having a heart attack, di ba? Oo. Di ba? Supposedly, kontrolado mo yung coverage, di ba? Oo. Kasi in-house coverage, Pero boss, hindi naman like... Pero sang-ayon ako, boss, saludo ako doon, Kasi hindi man lang kinastigo ng MPBL si Delp. We should protect them. Hinayaan nila. 'Di ba? Kasi a spade is a spade. Ganun na nangyari doon sa pag-call out ni si Delp doon. 'Di ba, boss? Pero, sinasabi ko, in-house yung in-house yung TV production ng MPBL. And kontrolado nila yun. And yet, here's someone from within the team calling teams out on what he feels was di ba? An unscrupulous game going on, di ba? Medyo ako hanga ako kay doon, di ba? Si Delp. Kay si Delp for doing Tinayaan that. niya yung trabaho niya ron, boss, Tinayaan niya. Oo, pero at the same time, wala namang any controls within the organization, di ba? It speaks of di ba? Actually, boss, yung Speaks of disorganization within the ranks. Actually, yung pag-iyak nga ni si Del, boss, parang yun yung yun yung nag-open ng can of worms na ron ito sa laro na yun Otherwise, boss, hindi kakalat, hindi magte-trending yung video na yun. Napansin mo? Di ba, boss? Oo, kasi ang nagdala talaga dun sa video yung annotation ni si Delp dahil talagang di ba? Talagang kumbaga sa coach na di ba? kumbaga sa daylight robbery, boss, talaga idiniin mo, ito may nagaganap dito na kawan, pang-hold up, di ba? Ganun di ba, boss? But ang ko lang doon, si Delp at that time was calling the game as an employee of the league, di ba? Yeah. And not as a journalist, di ba? So, siyempre, as I said, hanga ako sa kanya din. But it also speaks of yung na lack of control ng mga tao nasa taas ng BBL. Pero, okay, so, bitawan na natin itong issue na to, boss. So, ano magandang gawin dito ni Manny Pacquiao? No, nitong si commissioner, ano pangalan ng commissioner nila, boss? Si Emerson Oreta. Si Emerson Oreta, assistant coach Zaldi Relubit,
Ayan, lagi kong kasama sa kotse nung araw, boss. So, anong dapat nilang gawin dito, boss? Para malinis, ma-redeem nila yung pangalan. Kasi lalong pababa. Taon-taon, boss, di nawawala ng issue MPBL, Hindi binayaran yung crew. Di ba, boss? Yung mga player, last year, may sariwa pa, yung Cebu. Di ba? Hindi nakapagpasweldo. Di ba? Na naputulan na ng kuryente yung mga players nila. Ngayon, eto naman. Di ba? Hindi ganyan yung gusto natin madinig sa MPBL Ang gusto natin, tapos natatakpan pa yung championship ng Abra, natatakpan yung championship ng Pampanga kasi may mas malaking intriga. Di ba, boss? So, ibig Nakakalungkot kasi, totoo naman, there's really a space in the basketball market for a regional league na successful. Diba? supposedly. We all saw that, nakita natin yun sa NBA noong araw at nakikita natin yun sa MPBL. Na may espasyo sa merkado para sa isang regional na liga. At ang problema lang is how well will it be run? And in this case, parehong hindi. Parehong hindi maganda pagkakapapatakbo. Kailangan dyan, boss, talaga pangil And it should start with Manny Pacquiao. Di ba? Ang tapang mo sa boxing ring, pero sa mga tao mo, dehins. Di ba? Kasi dapat yan, boss, masampulan nila. Ano to? Parang nag-out of time ako. Bayad to, Yun na naman to. Pero bayad to, Okay. Hindi ba, boss Do? So, dapat ito maayos to, no? Kasi malaking problema po ito para sa MPBL, no? Sa pangalan ni Manny Pacquiao. Kasi whether we like it or not, boss, pangalan ni Manny ang bit-bit nito Nito liga na to Di ba, boss Do? So, dapat ito... Hindi. Kung titignan mo talaga yan, medyo wala ng alam mo pinakamasakit yan. Kung nanonood ka ng basketball sa kahit TV man lang, o YouTube, o sa cellphone, di ba? Paano ka manonood ng isang game o isang liga na may duda ka at the back of your mind, may duda ka, ano ba to? Laban ba to o pitch? Di ba? Pangalawa, di ba? Paano mo, parang ako nga, minsan gusto kong i-release yung mga results ng MPBL, pero minsan, baka parang parang kinokondone mo pa itong liga na to pag parang kasabot ka. Mo. Parang kasabot ka pa. Baka nagiging parang nagiging pawn ka pa, sabi nila, doon sa mga katiwalian na nangyayari. Diba? So in that sense, parang talagang ganun na kababa yung umabot yung integrity pagdating sa liga. Wala na naniniwala sa results. Napakalungkot naman doon sa mga teams na who compete na above board, di ba? Isipin mo, million lang yan, investment, di naman yan. Di naman inter-sitio yan, o inter-town yan, o inter-color, na ganun lang di ba? Na ganun lang ang ginagastos nila. Ito, million, di ba? Ang investment nila dito. And ngayon nga, nauwi siya wala. Sabi mo nga, di ba, may nag-champion na parang walang ingay kang narinig. Nag-champion this year, nag-champion last year, nag-champion the year before that. Parang kasi nga, may doubts sa mga utak na ng mga fans on whether it's above board or not. So kung gusto mong mawala yan, kailangan talaga it's a top to bottom revamp na liga. So, beginning with the ownership. So, pangil na dapat si Manny. Kay Manny dapat ito magsimula no, boss? Hindi natin sinisisi si Manny dito. Pero, pag lumala ito, at nasira yung pangalan mo, boss, kasalanan mo yan, MP. Di ba? Kasi hindi mo... Dapat yan, boss, yung bata pa lang, tulad to, bata pa lang, di ba, sasawatahin mo na, di ba, para paglaki niya, matino. Di ba, boss? Kaso, paano kung parang pinapatawad mo lang, no? Parang top on the wrist lang yung ginagawa mong parusa, no? Yung reprimand, wala talaga mangyayari doon. Di ba, boss, Di ba? Yes. Okay. So, anyway, lipat na ho tayo dun sa ating next topic. Okay? Habang ako'y ginugulo. Ayan. Sige, diyan ka na. Okay. So, boss, bago ko lumipat sa next topic natin, pwede ba akong mag-pause for a short break lang, boss? Para... naman. Kasi kanina pa ako nabubuhit dito sa
Sa computer ko, boss eh. Kanina pa naglolo ko eh. Okay, anyway, so balikan natin agad sila, boss ha. Saglit lang ha. Sandali, titingnan ko lang Okay. kung gumagana tong ano natin, itong commercial natin, boss ha. Teka lang ha. Okay. Ayan. Ay, ayaw tanggapin. Isa pa. Tingnan natin to, boss ha. Titingnan ko lang kung gagana. Standby, boss. Here we go. Here we go. Here we go. Okay, so nagbabalik po ang ating programa. Okay, so tignan lang natin kung okay na rin yung audio nito si Boss Dodo. Boss, lumipat na ho kami na muna ng ginagamit namin na channel para sa kwentuhan natin. Baka ma-aksidente, boss, maputol tayo habang mainit na yung balitaktakan natin eh. Pero eto, Boss Do, anin ko lang, no? Ano tong next topic natin is we're going to talk about itong si Clifford Hatch. Boss, anong masasabi mo dito sa statement itong si Coach Sheng? Bago ko i-share din yung mga naging kwentuhan ko naman sa mga kausap ko kanina. Boss Do. Nakita ko yung play eh. The specific play na in question. Tingin ko yung movement ni Cliff Hatch do sa, if you go by technicalities, talaga eh, will merit an sportsman-like foul. Kasi, one, nilabas niya yung paa niya eh. Inusli. At that point, Inusli. by technicalities. Inusli. Oo. Inusli niya yung paa niya. At that point, going full blast na si Adrian Newcomb na malapit na sa basket. So mag-ano na di ba? Mag-take off na sana yung Adrian Newcomb eh. So three things happened there. One, inusli ni Cliff Hatch yung paa niya in the direction where Adrian Newcomb is going. Two, yung pangalawang point doon is pinasa na ni Adrian Newcomb yung bola before the contact. So kung ikaw, nasa depensa ka, there's still
time left to adjust, di ba? Pangatlo, kung titignan mo talaga yung contact and collision between Hads at saka si Nukul, yung pwesto nung naka-protrude na paa ni Hads at the time of the collision ay wala na doon sa path to the basket ni Adrian Nukul. Nasa way masyadong nakalabas na yung yung kasi nga magbe-bail out na si Nukul, di ba? Magbe-bail out na in the sense na kasi pinasa na nga niya yung bola, di ba? At kung makikita mo yung path na kung saan nilagay ni Cliff Hutch yung yung paa niya, nasa wala na sa path to the basket ni Adrian Nukul. In that sense, in those 3 points alone, I'm fully convinced na merited yung sportsman-like foul na binigay na referee kay Cliff Hutch. Aha. So that's very clear to me. Aha. Okay. So ito, pero boss, ikaw, we've been following Cliff Hutch. Nag-start pa lang siya sa PBA D-League, boss. Nakatutok na tayo dyan eh. Do you really see him as a dirty player, boss, Doc? May mga I think there are a couple of instances na madami na nakasangkutan siya si Cliff Hutch. So makikita mo, parang may mga non-basketball plays siya na nagagawa na nakakasakit ng mga nakakasakit ng mga ibang players. Pero I wouldn't go so far as say na dirty player siya. Pero ang problema lang ni Cliff Hutch, pag may na-involveman siya, parang palaging may nasasaktan. Pansin mo ba yun? I think we all agree na palaging pag siya yung involved, may nasasaktan na kuminsan mga non-basketball plays yung mga involved. Hindi, boss eh. Ako tingin ko dito kay Cliff Hutch, yung nakausap ko kanina, tinanong ko, ano bang ugali nito si Cliff Hutch? Kasi boss, hindi ko na masyado nakasama to sa PBA eh. Siguro mga 1 taon, 2 taon na lang. Okay? Very outspoken daw talaga to, no? And he doesn't wanna lose, no? So tinanong ko kung dirty player to, hindi naman daw. Siguro may tendency lang to be physical at times, no? Pero ako boss, kung ako yung tatanungin niyo sa obserbasyon ko, wag lang yung mga viewers natin baka meron kayong gustong i-share sa amin na sa loobin ninyo o yung inyong observation dito kay Cliff Hutch. Pero kung ako tatanungin mo, boss Do, may time na siguro to na pag may topak, 'di ba? Doon siya nananakit kasi not all the time hindi siya parang type ni Abueva, ni Belga, 'di ba, na at certain point in a game, no, per game may gagawin na pananakit, no, physicality, more than physicality doon sa kanya mga kalaban. So siguro ito lang, siguro out of frustration dahil ayaw niya natatalo, out of frustration, 'di ba, nananakit na siya ng best player ng kabila. Kasi ako sa totoo lang, boss, ang mga nagiging issue dito kay Cliff Hutch, yung best player ng kabilang team, ng opposing team, ang lagi niyang binabanatan. 'Di ba, boss? The last time na na-involve niya sa controversy na ganyan, it was Xavier Lucero, di ba? Alam mo kay Xavier Lucero na parang parang wrestling move yung ginawa niya habang di ba? Nung May 2025 yan natatandaan ko. Suspended pa siya dyan eh. Di ba? Tinake down niya si Lucero. Tinake down niya si Xavier Lucero na parang wrestling move more than a basketball move eh. Hinahabol nila yung loose ball eh. Diba? Yun mas yun. But I think that's meron pa yan. Beyond compared to sa ni Adrian Nukul. Boss, meron pa yan. Noong 2022, natatandaan mo? Si sister team pa nila, si Kevin Louie Alas, nakamaskara, binira niya. Di ba? Oo, isa pa yun. Di ba? Meron pa yun. At huwag mong kakalimutan, yung history nilang dalawa ni Coach Yeng Giao. Alam mo bang pa yun? Buto siguro mga 2013, 2014, bago pa lang tayo. Na, ironically, yung binanatan niya noon, kakampi na niya ngayon, si Raymond Almasan. Si Almasan. Parang yun, pagkakatanda ko doon, parang close fist eh. Yung ginagalit ni Coach Yeng noon, close fist na sa mukha. Parang paliyap si Almasan.
Masuntok. Oo pasuntok doon sa mukha ni... 2014 yan, boss. 2014. Parang 14 ba yun? Oo, 2014 din. Na-slap din siya ng 100,000 yan. Oh. Ito tanong. ganun ba? Ito tanong ko, boss. Halos milyon na yata yung naipapataw ditong parusa kay Cliff Hodge. Bakit parang hindi siya nalalagay masyado sa hot seat ng PBA? Di ba, boss? Kaya inuulit eh. Kasi tama, ito boss balikan ko lang yung memory ko. So against Raymond Almasan, yung binabanggit mo na yan, boss, 100,000 ang multa niya dyan. Di ba? Hindi ko lang alam kung may suspension, hindi ko maalala. Okay, yung kay Sab Lucero, boss, last year, May yan, 100,000 na naman, plus suspension. Diba? So, 200,000 na yan. Tapos, just last May, kung matatandaan mo, May, mahilig to, mukhang ang bilog ng buwan nito, boss, Mayo eh. Diba? Na-eject naman siya against Ginebra, ay against Magnolia. Naalala mo yon, boss do? Ay, di mo siya... Sa third quarter, flagrant foul penalty to rin, boss. Kay Baroka naman. Sabi ko kasi boss, ang bibirain niya sa kabilang team yung magaling eh. Di ba? yung nagko-contribute eh. Oh, di ba? Oh, so hindi ko lang alam kung may parusa 'yon. Di ba? And then on Kevin Alas, di ba? So marami-rami na tong ginagawa, but parang hindi yata napatawag ba sa PBA Commissioner's Office to, boss? Oo, pinapatawag yan. At Hindi, ang tanong ko dyan, boss, pag pinatawag ba siya ni Willie, sino kumakausap si Willie? Baka hindi sila nagkakaintindihan. Di ba, boss? Pero, minsan kausap ko si Commissioner tungkol kay Cliff Hodge. Puta, ganun din ang sinasabi ni Kume na pagkausap mo, hindi mo isiping, is capable of doing those things. Alam mo yun? Pero, if you, kumbaga sa criminal, diba, medyo nakatatak na yung mga nangyari at ginawa niya in the past. Eh. Like, in the case of Coach Cheng, kung titignan mo lang solely, yung incident, yung collision between Cliff Hodge saka si Adrian Newcomb, sasabihin mo, unwarranted yung sinabi ni Coach Cheng na he's the dirtiest player in the PBA. Unwarranted. Pero, ako tingin ko when Coach Cheng spoke those words, ang tinitignan ni Coach Cheng, yung track record ni Cliff Hodge, hindi na yung sole incident na yun. Na, of course, ando na yung track record niya ng mga may track record na beginning with the Xavier Lucero incident, all the way to the Almasan, sabi mo 2045. Ito ba, yung mga viewer natin, ang dami na nila mga dinagdag sa listahan ko eh. Ganun ba? Ito, sabi ni Alfonso, tanggalin ko na yung salamin ko, pang malayuan to eh. Sabi ni Alfonso Ong Villa, yung kay PJ Simon, yung natanggalan ng 2 ngipin, siya rin yun. Yung black eye ni Kitty Menes, siya rin yun. Si Amores, siniko na rin. Okay? Sino pa ba? Ayan, i-suggest yun lang dito. Ito, tapos sabi ni Melissa May Mendoza, yung first game nila versus Ross, putok ang kilay ni Quahaw. Siya rin yun. Di ba? Hindi, ito boss, nasa borderline na tayo dito ng ng danger dun sa mga couple. Tama si Coach Engel no? Nasa borderline na tayo ng danger. And kung ako tatanungin mo, tama rin si Coach Engel na dirtiest player. Alam mo kung bakit? Si Lebelga, boss, ang babalya lang eh. Pero not to the point na pwede ka ma-ospital. 'Di ba? Not to the point na yung meron kang maskara kasi pinuproteksyonan mo yung ilong mo, bibirahin ka pa. Tsaka dapat ito, boss, yung management na ng Meralco, sila na nakikipag-usap. Kasi otherwise, Cliff, you're valuable to us. So unless talagang enforcer nyo yan, namanakit lang ng best player ng kabilang team. Di ba? Kasi kung talagang kailangan nyo yan, di ba, kung mahalaga sa inyo yung presensya niyan, dapat hindi nyo inahayaang gumawa ng ganyan. Di ba? Kasi ang balita ko, boss, yung mga previous coaches ng Meralco, pinakikialaman niya pag-krokis eh. Hindi lang daw alam ngayon kung kay Ninad. Try ko nga tanungin. Di ba? So, wala namang masama sa ayaw mong matalo. 'Di ba? Kaya lang, huwag ka namang mangarap na manalo nang mananakit ka ng kapwa mo player. Kasi pag nasira yung karir ng mga yan, 'di ba? Habang buhay mo rin bibit-bitin yan. Parang yung 'di ba yung kay Eugene Tejada, boss? Sino yung doon, nakapatit, aksidente pa 'yon. 'Di ba, boss? Si Pinisi, 'di ba? Habang buhay dinala ni Mick 'yun 'Di ba pag nakakausap na si Mick, kinukuwento niya yung insidente na 'yon?
'Di ba? Yeah. Oo. Mm. Ito sabi ni Malala yung track record eh. dapat dito i-suspend din na siguro mga 10 laro eh. Without pay o ay 1 buwan. Dapat ganun na, hindi one game lang. Tsaka Oo nga. boss, ano ba yan? Naalala ko na yung PJ Simon, no? Buta yung nawala ng isang ngipin si Oo. Pag pogi-pogi ni PJ, sabi, pogi ka ha. Yung Kit Jimenez naman, halos kakaubos siya lang sa PBA ni Kit, no? Ano ba, diba? Binira. Yung sunod-sunod din yung kaya never yung nagka-break sa PBA kasi pagkatapos nun, di ba, yung naliligo siya, na-slide siya, di ba? Oo. Pagkatapos nun, buta wala na, long, Nasira yung karir eh. Diba? Si Kabagnot din daw. Sabi ni Alfonso Ong Villa, si Kabagnot din daw, tinamaan. Di ba? Hindi ko na naalala yan. Oo. Sabi to, Snow, ano tawag doon yung hindi nakaka-feel ng sakit? Nabasa ko sa isang article, ganyan daw si Hadj Glenn Clavite. Ano yung boss? Kabalan, no, sa Tagalog. Kabalan, no? Diba? Kahit sa Kapampangan, kabalan yan. Oo. Pero tayo, boss, magkabalan tayo, di ba? Kabalan. Kabalin. Kabalin. Hindi. Sa amin kasi sa Nueva Ecija, kabalan ng tawag eh. O baka dahil lang yung mga lolo't lola ko, boss, mga Kapampangan. Kapampangan. Makabebe. Kabalan. Makabebe. Kamag-anak ko nga si Delta eh. Di ba? Gusto mong patunayan ko, boss? Nak. Di ba? Ay, baka nanonood sa si Delta. Oy! Anyway, parting shot natin kay Cliff Hodge, boss. Sisingit lang ako isang topic. Parting shot natin kay Cliff Hodge, boss. So, anong dapat gawin dito? Dapat ba suspende na? Kasi, boss, parang hindi incremental yung parusa eh. No? Napapansin ko sa PBA. Oo nga. Pag minsan pinagmulta ka ng 100, uulitin mo yung ginawa mo, 100,000 pa rin, 1 game suspension lang. Hindi matututuho yan. Diba? Dapat yan, pag sinuspindi mo na ng isang beses na, tas inulit, gawin mo ng 5 laro. Hanggang sa 10, hanggang sa, ayan, ka na, Calvin Abueva ka na, part 2, ban ka na. Di ba, boss? Dapat yan eh. Ikaw, ano tingin mo, boss? Paano titinuto? Kasi medyo, disturbing na, boss, yung mga naging insidente. Doon lang pala sa nilista natin eh. Di ba? Ang dyan, ako kung nag-iisip ako if I'm looking at this as the commissioner, medyo mahihirapan kang patungan ng malaking penalty si Cliff Hodge dahil nga if you go by solely yung nangyari kay Adrian Lucum, di ba? Kasi nga ito kung titingnan mo medyo malayo doon sa mga past incidents pero if you look at this incident and pin a repeat offender, in fact hindi lang ordinaryong repeat offender pero multiple offense na yung ginagawa, then I think it merits a tougher and bigger punishment. And I think if kung commissioner ako, I can easily justify that. And ang tingin ko ako, kung acting as a league official, tingin ko it will be for the betterment of the league. Medyo papatawan mo si Cliff Hodge ng isang penalty na medyo madadala. So, so ikaw dito, boss, dapat dito pa lang sa kinukum na to, boss, ikaw, gusto mo parusahan na mabigat-bigat to, mga 10 araw, gano'n, 5 araw na suspension? Sinasabi ko, kung nokum lang, ang titignan mo, hindi mo mapapatawan ng malaking penalty si Cliff Hodge. Pero, if you look at Cliff Hodge as a repeat offender, and with multiple offenses of the same nature, then mapapatawan mo si Cliff Hodge ng bigger punishment kamukha ng sinasabi mo. Maybe a suspension and a bigger penalty, bigger fine. And I think, pag ginawa mo yun, medyo matutulungan mo yung liga. Kesa dun sa, sabi nga, mga slap on the wrist lang. Ako tingin ko, on the basis na na siya, there's been multiple times na ginawa niya yan, pwede mo na siyang patawan ng mas malaking at mas mahabang suspension at mas malaking fine. Pero ito, may mga nagsabi dito baka gusto niyo lang malipat sa favorite team niyo itong si Clifford Hodge, boss. Yun yung sinasabi. Mga pansang Ginebra, gusto niyo ba si Clifford Hodge sa inyo?
'Di ba? Tapos ano daw, maglaro na lang daw ng chess kung ayaw na. Eh, iba naman ho yung sa physical sa nananakit na eh. 'Di ba, boss? Oo nga eh. Iba naman yung nang babangga lang, nang babalya, hindi na to balya eh. 'Di ba? May Hindi intent, na, oh. actually may intent to may intent to injure. 'Di ba? Yun, 'di ba? Not kill. May intent to injure. Tingin mo, boss, pa yung mga ganung mga banat, alam mo 'yan eh, 'di ba? Professional ka eh. Yung pagmamaneo nga lang, alam mo kung kailan mo pipitikin yung alam mo hanggang saan lang yung hangganan no para hindi ka bumangga eh. Ganun din yan sa PBA player. Pag pumina ka ng kotse, pag gano'n ka, magaling ka. Alam mo, hanggang saan eh. Oo, alam mo hanggang saan, 'di ba? Tapos kabisado mo yung mga kanto ng kotse mo kung 'di ba? Mayroong palatandaan yan eh, 'di ba, boss? Kung hanggang uso nung harap, 'di ba? Ganun. Eh ganun din ho yung player. Alam mo nila kung pwede makasakit yan o hindi. 'Di ba? Yung mga chop, okay lang yan eh. 'Di ba? Pero hindi pa rin eh. 'Di ba? Pero yung ganun no, nakita niyo nabungal si PJ Simon, 'di ba? Sasapakin mo yung mukha nung nakamaskara, 'di ba? Tapos tuhod. Ninokom na isang high flyer ang tatargetin mo, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing tinarget talaga, pero 'yun ang tinamaan eh, 'di ba? Hindi naman bobo si Coach Engel para magalit ang gusto kung hindi niya nakitang sinadya eh. 'Di ba, boss? Tama. Oo. Okay. Anyway, boss, lipat lang tayo. Konting topic lang bago tayo mag-strong group athletics. Unahin na natin strong group athletics, tapos pag-usapan natin converge. Okay? Boss, yung palitan si Delta, di ba? Siya ba dapat sisihin dito? Ayan, magandang topic din to eh, no? Boss Delta, pag tumawag ka, wag sabay para. Kasi kausap kasi matutungan. Anyway, so ito na. Boss do, strong group athletics. Dapat ba boss, yung PBA gumawa din ng paraan na lapitan nila yung mga lao. Baka gusto nyo sumali, may opening kami, itong Terra Firma, for sale to. Kasi yung financier nito, wala nang pondo for the team next year. Yung mga ganun ba? Di ba, okay, gusto mong bumili ng bagong prangkisa, di ba? Dahil sabi nga ni Commissioner Willie Marcial, marami mga nag-i-inquire, di ba? Pag tinanong mo, di naman mapangalanan. Di ba, yung mga law ba, boss, yung strong group athletics, nakita mo naman siguro yung lineup nila ngayon, boss, papuntang Taiwan. Oo nga. Remy Martan, Boban. Pinero, Boban, di ba? Si DJ Penner, may Will Navarro, di ba? Will Navarro, no? Oo. Pero pinakamaganda si Martin eh, no? Oo. Paano ba pronounce ito, boss? Nalilito ako, Remy Martin ba? Kasi pagka yung favorite natin, boss, Remy Martin. Oo ito Martin talaga, no? Martin. Sige, Remy Martin. Martin yung isa eh. So, ito si Remy Martin, boss. Were you surprised na may biglang pasabog itong strong group sa kanilang acquisition? Kasi 2 years ago, Dwight Howard, di ba? Tapos, the previous year, di ba, sila Shabazz Muhammad, mga nakuha nila eh. Di ba? Ganyan kalalalim yung mga nakukuha nila mga player eh. Ikaw ba? Remy Martin, hindi na ako masyadong excited ako makita siya kung paano siya maglaro dito. The previous year. Okay. Pero hindi na ako na surprise kasi dapat si Remy Martin dapat lalago siya sa SEA Games eh. Nag-commit na siya kay Coach Norman Black. Doon sa Philippine team, yung Gilas team na papunta ng yung Thailand. Games. Yung Thailand. Kaso, 'di ba binago nung organizers yung as usual yung rules on eligibility. Kaya nawala siya, no? Kaya nawala si Remy Martin. But he was already committed to play there and he was nagbigay na siya ng mga documents and na siya, once he gets the go signal, papunta na rito yung Remy Martin. Pero, then now I'm even more excited to see him here. Isipin mo, blue chip player siya, blue chip player sa USNCAA. Isipin mo, naglaro ng ilang taon doon sa tapos nakapaglaro pa ng Kentucky na isipin mo mga Final Four teams to, diba? And for him to be able to do that, it speaks of the quality of the player that he is. Pero ba't hindi nag-NBA to, boss? Hindi na-draft eh. Hindi na-draft eh. Kasi kasi alam mo naman sa NBA, malaking swerte yan lang dyan. Swerte yan ng
Pag hindi ka doon sa, wala ka doon sa tinatawag nila mga surefire na mga draft picks tsaka mga lottery picks, di ba? Kuminsan, swertihan na yan eh. Mhm. Kanya-kanya. Like, kuminsan, may batch na mga gwardiya yung in demand, di ba? Mm. May mga batches na mga malalaki lang ang kinukuha, di ba? So, pagdating doon sa level na yun, lalo na, di ba, limited lang to the first 2 rounds yung NBA draft, di ba? Mhm. Swertihan ka na lang kung makukuha ka or not. But definitely, doon sa batch niya, he's one of the top players in that batch. Mhm. Kaya nga. Pero boss, tingin mo boss, hindi masyadong late yung pagdating and paglalaro nito si Remy Martin sa mga Pilipino, 'di ba? Kasi 2014, Yun lang. tama sabi mo, 2014 pa target na ni Chotto, 'di ba? Oo, buta nagkasama yan doon sa mga unang target ni Coach Shot sa Kasi yung una niyang binubuo yung gilas nung pagka-takeover niya from Raiko Toroman. Mhm. Target na niya to. Kasama na niya yung Red. Finload na niya to eh, no? Finload. Oo. Finload. Nakausap na niya yan. But and yet, hindi ka naman magtataka na hindi siya pumunta rito and he chose the US NCAA route kasi there was no doubt naman na he belongs there. Correct. And now, I believe bago siya pumunta ng SCA, European leagues yung mga nilalaro niya. And of course, we all know na mas malaking bayad kaysa dito sa Pilipinas. Tsaka boss? Pero pag tinignan mo yung IG niya, tinignan mo yung ano niyan, di ba? Kahit nung games niya, nagsusuot siya ng may mga Philippine colors, di ba? Nakikita mo si Remy Martin noon. And it's always, and he makes an effort to recognize and make people realize na he's proud of his Filipino heritage. Makikita mo yung IG niyan, makikita mo yung uniform niya na naglalago siya doon sa games sa NCAA. Palagi may Philippine colors. So, and I believe, ito yung finu-fulfill niya when he decided to play for SGA dito sa coming Jones Cup. Correct. To represent the banda flag, no? This is the closest he can get eh. Pero boss, pwede i-line up sa Asian Games to eh, no? Kasi allowed tayo ng kahit walang... Oo. Di ba? Oo. Magandang itanong sa SBP kung... Hindi, ang tanong kasi dito, boss, pag ginawa ka ba ng strong group, kukunin ang gilas? Yun lang. Di ba? May history yan eh. Punta tayo sa topic ngayon, boss. Tingin mo, bakit hindi inaaya ng PBA itong strong group? Kasi boss, kung ako yung kunyari, commissioner, o ako yung marketing ng PBA, maganda pinapakita nitong strong group Di ba, boss? Nagpapanalo sa ganito, nagpapanalo sa ganyan, di ba, nanalo. Lahat ng hinawakan nila, nag-champion eh. Yung PBL, hinihintay ko na eh. Malapit-lapit na sila eh. Di ba? Kasi boss, tingnan mo yung Letran, nag-champion. Di ba, boss? Yung strong group nag-champion sa Jones Cup, muntik pang nag-champion sa Dubai. 'Di ba? Ano pa ba yung mga history nila ng mga naipanalo? 'Di ba, boss? So 'di ba ang dami na nila mga naipanalong 'di ba, na mga corona. So meaning to say, boss, pagka bumuo sila ng koponan, boss, talagang they mean business. 'Di ba, boss? So ikaw, ba't kaya hindi ini-invite ng PBA ito? Ano nasa isip nila? At kumbaga, bumubuyang yung SGA. Kumbaga, siguro, boss, sa babae, yung SGA, nagpapakit na lang talaga sa PBA, naghihintay na lang ng aya. Sasama na eh. Di ba, boss? Bakit kaya? Ano tingin mo? Alam mo kung ako PBA, kung sino-sino lang yung mga kinukuha mga foreign guest teams ngayon, mukha ng Macau, ito mas maganda pang kunin yung SGA, di ba? But, of course, ang problema lang nila if they do that is kaya di nila gagawin yan is because kawawa yung magrereklamo sigurado yung 12 teams na nagbayad ng katakot-takot na franchise fee, milyon-milyon na franchise fee, to be able to send or to field teams in the PBA. Diba? Eh siyempre, sasabihin niya, pinalaro niyo yung SGA ng isang conference, wala namang binabayaran ng franchise. Hindi, ang tanong dito sa kanila, boss, kung yan yung iniisip nila, pinalaro nyo nga yung Macau, pinalaro nyo yung Bay Area eh. Di ba, boss? Alam ko, yung pagpapalaro sa Macau, malaking kontrata, malaking kontrata yung
napirmahan ng Macau dyan na hindi Mm. lang one conference, but multiple conference Oh. yung deal. Aha. At malaki yung binigay na Oh, di. bayad. So, Tingin mo ba, boss, hindi kayang bayaran nila Frank Lau yun? Tsaka ni na Jacob Lau? yes, Di ba? If the PBA decides to take them in, pwede, Oo. I have no doubt. Kasi ito, boss, ewan ko lang kung confirmed dito, Allowed. Ito, boss, ito lang, hindi ko alam kung confirmed dito. At some point, yung Macau, boss, lumapit nga yan sa strong group para humingi ng suporte. Binaril lang daw ng PBA. So, meaning to say, ayaw, papasukin. So, isa lang malinaw dyan. Diba? Na there are people in the PBA who hates the Laos's guts. Diba? Hmm. So, ano to? Medyo- Ano ba, ito lang, boss, kung Hindi nila totoo, gusto. kung totoong galit sila, boss, ano kaya yung rason? Yun lang. Di ba? Kasi you have here, Magandang malaman yan. di ba kasi, boss, you have here 1 billionaire, sabi nila, di ba, 1 billionaire na tumutulong sa mga, hindi nga sila, boss, nag-a-advertise ng produkto nila eh. Di ba, boss? So, ibig sabihin, yung tinatapon nilang pera, kahit ba meron silang mga Bet88 sa baba, mga Sus Coffee na produkto nila, it's not enough para mabawi mo yung ginasta mo dyan. Remy Martin lang, magkano na ang babayaran mo dyan? Di ba? Kiefer Ravena, magkano binayad nila? Renz Abando. Alam nyo naman si Renz Abando pag nakipagnegosasyon. Di ba? So, ibig sabihin nun, wala silang ibang mission kundi tumulong sa mga atleta. Kasi boss, ang maganda pa nga rito sa strong group, boss, is yung tinutulungan nila mga atleta, yung mga possible, yung mga hindi pa sikat. They're giving them opportunities. Tama ba ako, Boss Do? Ngayon, kung mayroon ka nakitang ganyan na isang sports patron, ba't all the more na hindi mo i-welcome with open arms dun sa liga ninyo? Ako, feeling ko, kung between Macau and, SGA, SGA na ako kasi, itong Macau na to, imbes na, diba kaya nga kukuha ng foreign guest team para pasiglahin yung liga diba? Para lumakas. Yung Macau, parang dumagdag pa doon sa mga butaw diba? Dumagdag pa doon sa mga butaw sa liga. Nakakalungkot. Between that and SGA, yung kamukha ng team na binuo ng SGA na to, tingin ko mas makakatulong pa sa in terms of raising interest in the PBA. Correct. Pero do you think, walang duda doon. pero ikaw, boss, do you think it's about time that the PBA revisit yung possibility of inviting and encouraging itong strong group to join them? Di ba? And, I think it's a good idea, pero I don't see it happening. Pero boss, nga doon sa sinasabi mo, eto boss, ano tayo? Ano tawag doon, boss, yung hulaan lang natin yung posibleng mangyari, di ba? May malalim na term doon eh. Ano doon? Hypothetical. Okay, hypothetical lang, boss. Pumasok yung strong group. Ano ang kapasidad nito, boss, na bumuo ng koponan at makipagsabayan doon sa mga higante na may tigta-3 teams? Ay, walang duda yan. I mean, di ba, kung bibigyan mo ng franchise yan, walang duda na lalaban yan. Like what Converge is doing now, Rain or Shine is doing now. I have no doubt in my mind na lalaban doon sa mga nasa taas yan. Hindi ka mukha ng marami tayong nakikitang teams ngayon. Diba? Parang palabas pa lang ng court, nakahiga na. Diba? Alam mo na yung resulta. Diba? And then, yan, I have no doubt na it will compete and it will give yung mga traditional powers to sa PBA run for their money. Tingin mo, boss, speaking of money, tingin mo sasabay ng gastusan niyang strong group, boss? Sabay ng gastusan niyang strong group, boss? Na kumbaga, kung kunyari, sabi nga nila, 3 million yung isang player, tatapatan nila ng 2 o 3 rin. Tingin mo, kaya nilang magtapon din ng pera, boss? Oo, wala akong duda doon. Ito nga lang Jones Cup, isipin mo kung para mapadala mo yung mga players na yan dito. Isipin mo kung magkano gagastuhin yan. Kano yung bawat isang player, si Boban ba, bagya lang ba magagastos mo dyan pag dinala mo dito sa Pilipinas? May 20,000 kaya yan, boss? $20,000 to sa laro? Malamang hindi lang, no? 20,000 is rate ng mga ordinaryong import yun. Oo.
Pag may pangalan ganyan. Sa PBA, di ba? Oo. Mga 10 to 20 yung rate ng mga, 10 to 20 yung mga rate ng mga imports sa PBA. Ah. Na When unknown. we're talking about dollars, Unknown. Unknown yan. Oo, na hindi naman umabot doon sa level na inabot ni Boba. O sina Shabazz ng mga panahon na yun. Diba? So, malaki yan. Tapos, sina barya mo lang mababayaran yan. Sina Will. Baro, sina Kiefer, di ba? Oh, sila rin. Bando, di ba? Si RJ. Diba? Oo. Barya lang ba yan? Hindi naman barya. So, yung yung ilan ba yan? More than a week na nasa Taiwan ka, nakabilat ka sa isang mahal na hotel. Oo. Malaki yun, ha? Oo. Ang gastusin yun, isipin mo. Yun nga rin yung boss eh. No? Yun nga rin yung gusto ko itanong kina Frank Lau tsaka kina Jacob Lau eh. Di ba? Gusto ko tanongin minsan, Boss Frank, di ba ba't gusto mong gumasta ng ganyang kalaki? Di ba? Nagpunta kang Dubai, di mo naman maibebenta yung farm fresh mo doon na produkto. Hindi mo naman maibebenta dyan yung mga sus coffee mo. Wala naman dyang, di ba? Wala naman bentahan dyan. Di ba? Naku po. O, di ba? Tapos, nag-CR to. Teka lang. Okay. Di ba, boss? Tapos, hindi ka naman makapagbenta doon, di ba? Wala ka naman magiging sales, di ba? Ba't kailangan mong gawin yan, di ba? Ikaw, boss, ano tingin mo rason? Ba't kailangan nilang gawin yun? Kasi, di ba, boss, sa Taiwan ba makakabenta ka? Makakakuha ka ba ng mga negosyante dyan? Hindi naman basketball ang laro dyan? Di ba, boss? Mahilig talaga sa basketball, no? Oo. Mahilig talaga sa basketball yung mga magama, no? Oo. And, si Jacob, basketball player yan eh. Di ba? Oo. Hindi, mahilig talaga. So, alam mo, pag mga ligang ganyan, minsan, dapat yan ang mga kailangan mo, yung puso nasa basketball. Diba? More than yung mga teams na who are there to, diba? Who are there as, para i-advance yung visibility ng mga kumpanya nila, di ba? And kung titingnan mo naman yung most of the team owners who are in the PBA, may yan eh, may hilig sa basketball yan. Like, of course, you all know MVP and his love for basketball. Kahit nasabihin mo pati kahit sina Giselle Ducey, we all know na mahal nila ng basketball. Naglalaro yan eh. Naglalaro. Player dati yan, di ba, boss? Player dati yan eh. Same thing with yung si Terike. Si Terike, hanggang ngayon naglalaro pa si Terike. 70 plus na siguro yung... Pati si Raymond yun ng Venus yan, di ba? So, tingnan mo, yun yung mga teams na who can commit not just fully but also long term doon sa PBA kasi nga mahal nila yung laro eh. Mahal nila yung laro. We're seeing that now with Frank Lau and San Jacob. Oo. Kahit si Titan, di ba? Player din niya ng yung Titan pala. Player din niya ng school niya, di ba? Kaya nga coach niya si Bonita nung araw eh. Tama? Di ba, boss? Oo. So iba yung siyempre, iba yung boss? Iba yung mga owners na ganyan. Diba? Parang yan, boss no? Walang pinag-iba doon sa nung araw. Yung mga hari, yung mga emperor, di ba? Bumubuo ng mga gladiators, di ba? Yan yung mga modern day na ganyan. Parang bit-bit na nila mga mayayaman yun. No? Sana ma-experience din naman natin yung boss. Di ba? Pero ikaw, tanongin kita, boss. Kung mayaman ka, ano bubuuin mo? Basketball team o volleyball team? Ngayon? Oo. Ito, sinusundan yung volleyball no? Oo. Mga humingi nga ng mga ticket kahit wala tayong binibigay. Mas gusto na yung mga volleyball tickets more than yung mga viewer nga, boss, tanungin din natin, kung meron kang pera para magbuo ng team, ano bubuuin mo? Basketball o volleyball team? Oh, di ba? Bakit? Di ba? Tingnan mo nga kung anong sagot nila. Tingnan natin. Balikan natin mamaya. Ito, sabi ni Nads, Unggay. Siguro, boss, treat sila sa MVP at SMC, mas makakabuti sa PBA na mas maraming malakas na koponan para maiba naman ang maglaban-laban sa finals kasi yan ang gustong mangyari ng tao. Gaya ng NBA, taon-taon, iba-iba pumapasok, which is right.
No, sa finals daw at champion. So, ibig sabihin, healthy ang liga kasi mostly sa mga tao, pinag-uusapan ng PBA, ang sagot ay lagi naman sila naglalaban-laban dyan sa finals. Wala nang bago. May point to, boss, no? No? Yeah. Ito, Oo. eto, nasan si Bonitan? Si Bonitan ay nasa Titan. Alternate governor ata siya doon, boss. Di ba? Ito, Yeah. si Ron Haley, Boss Dodo, oo lang ng oo sa sinasabi ni So kahit minsan gusto mag-disagree kahit wala sa hulog mga haka-haka niya. Talaga ba yon? Di ba? Boss, eto, sige, kung oo ka lang na oo, boss, pogi ba ako? Boss? Hindi. Kita nyo? Kita nyo na. Di ba? Ano? Paano oo ng oo si Boss Dodo? Di ba? Eto, boss, matalino ba si Commissioner Willie Marcial? Ay, oo. Di umuo na siya. Di ba, boss? Dapat bang pumasok sa PBA ang strong group, boss? Dapat. Oo. Pero mga kailangan ng PBA right now. Hindi ko mo. Mga tao talaga no? Okay. Boss, nagpi-pickleball ka ba? Naku, hindi. Ito boss, yung pickleball, sabi ni Tristan Enciso, yan daw ang in-demand ngayon. Ba't pa parang sumikat siya, boss? Pwede ba bigyan mo ako konting background, boss? Ba't pa sikat na sikat ito? Masarap. Ano kasi siya eh. One is madali siyang lagawin eh. Kahit kahit wala kang background sa tennis, wala kang background sa mga racket games, di ba? May badminton, may tennis, di ba? Ping pong, di ba? Pero hindi kaya to, boss. Malalago mo siya eh. Hindi kaya to parang fad lang, boss, na uso ngayon, 'di ba? Lahat nakikisali, 'di ba? Lahat para lang ma-Instagram, 'di ba? Malaking bagay din kasi social media pagka finlex ng mga na naglalaro sila eh. 'Di ba, boss? Ikaw madalas kita makita naglalaro ka rin ng pickleball, boss eh. Ay, goal pala to. Ano yan? It remains to be seen kung masusustain. And I think magdedepende yan lalo na sa mga national federations yan saka yung mga advocates ng pickleball. Kasi wala naman duda na yan ang gusto ng mga tao right now eh. One, dahil nga madali siya laruin. At two, ang dami ng courts ngayon. Dati, napaka-konti ng mga courts. Tsaka timely yung Alex Ayala, boss. Kasi kissing kasi ng tennis to eh. Di ba yung pickleball? Speaking of... meron pa yung kay Dickie Bachman, yung Helios. Boss, 25 yun. 25 courts yun na world class. Di ba? Tapos may may show court na, di ba? May malaking stand, may parang tennis stand na, di ba? Pang-arena. 5,000 daw yung capacity. Isipin mo yun. Saan mo nalaman yan? So, ginawa ko ba yan, boss, ng story? May byline ka ba? Yung 2 days mong nilabas. Hindi, pero ito, boss, in fairness dun kila Chairman Dicky, maganda yung gagawin nila, boss eh. Kasi para ma-professionalize ba kung paano gawin yung isang pickleball court. Kasi, boss, ngayon parang dito nga lang sa may amin, boss, yung dating garayan ng talyer, ginawang pickleball court eh. So, hindi ko alam, boss, kung nasa standard yon ng sukat, di ba, yung sahig, di ba, syempre may susundin yan eh. Yung taas ng net, di ba, in between. So, dapat yan, kasi, pero maganda rin yung ginagawa nila na yan, boss. Kasi, magtatayo pa yata silang parang PBA, boss eh. Hindi ko lang nilagay ito sa story natin, mahaba na eh. Magtatayo sila ng parang PBA, PVL na pickleball. Tapos gagawin nilang, tapos ito si Manny, nagtayo na ng pickleball. Di ba? Sana masustain mo yan, boss MP, di ba? So, MPBL, no? MPBL, pickleball. Di ba? Dinala nila, nagustuhan nila yung Maharlika Pilipinas, boss do? Pero ito, boss, may mga nag-text na rito. Ayan, sabi nila, volleyball, kung makakakuha ng franchise, beautiful player like mga Mika Reyes, Rachel Andakis. So, ayan, kay Boss Frank na yan, si Rachel Andakis. Tapos Lakay Snow, mabuhay ka, Commissioner Malaysia. Kaya hindi ko na babasahin ng diretso yan. Hanapin nyo na lang sa comment section. Abra Weaver, Sambuanga Valientes, SGA, sana pumalit sa Terra Firma, Blackwater, at saka Titan. In fairness ako, boss, ito kaibigan din natin yung Titan owner. Ako sa tingin ko, boss, itataga ako sa bato, boss, mga 5 years, 3 years, malakas tong team na to. Ikaw, di ba, boss? Di ba, boss? Kung meron man yan, hindi ko nakikita ngayon. Sana naman. Ayan hindi sumakayin si Boss Dodo sa akin ngayon, di ba? Hindi, ang problema kasi nila, boss, inalisan sila ng mga player di ba? Pero tingnan natin, in 5 years time. Sabi ko sa inyo, hindi ako tumataya ng ganyan. Yung Abra Weavers, boss, pwede rin to. Di ba?
No, kaso ano yung kumpanya Siguro. niya? Ano yung kumpanya niya? Pero buta, di ba? Kumpanya. Pangalawa, buta, nandun ka sa Abra, buta. No. Nandun ka sa Abra, dito sa ando sa Maynila yung liga. Buta, paano mo sustain yun? Oo. Tsaka hindi pwedeng Abra dalhin. Kasi hindi naman regional yung PBA. Di ba? Okay. Tsaka di rin pwedeng Solid North yung dalhin. Buta, di ba? Hindi rin. O, boss, ito, lipat na tayo sa next topic natin. Ito na, isingit natin yung Converge. Boss, ikaw, what do you think of Converge at ano nangyayari? Anong mali? At 3-0, naging 3-3, na tatlong sunod sila, di ba? Dahil nakalaban na nila yung mga mabibigat. Ano yung mga nakalaban nila, boss? Tokentech, San Miguel, yung tumalo. Tsaka yung NLEX, di ba? So, yung mga malalakas sa mga teams na, anong problema nitong Converge, boss? Ako, alam mo, palagi nilang buta may mga nag-comment about coaching. Ako, I doubt if, coaching is the problem. Ako feeling ko, it's only a matter of time na, itong team na to will all come together and become the team that all of us think it would be. Alam mo yun? Kasi, wala naman dudang one. Yung loyalty ng mga teams ito from 1 to 14 to 15, from the first player to the 15th player is ang loyalty na kay Coach Delta Pineda, di ba? And alam mo, pag coaching at that level, Snow, yung PBA, at that level, number one dyan is nakikinig sa'yo yung player. At there's no doubt na in the cases of the Converge players, magpapakamatay ito pag tagal lang may panalo yung team dahil nga they'll be playing for Coach Delta Pineda. And ngayon, ang question is in terms of magiging technical na tayo, di ba? Kasi ang magiging diyan, one is leadership. Pagdating sa coaching, one is leadership. Respect. Number 2 is the technical aspect of the game. Pero sama mo yung respect. Yung respect pa, boss. Respect. Di ba? Takot. Respect. Oo. Andun, na lahat yun eh. Delta. Coach Delta na lahat yun. He has the respect and he has the ears of the players and he has the loyalty of the players. From 1 to 15 o 20 man yan, pati practice players ng Converge. Siguro kung magkakaano man yan, sa technical aspect na, because napaka-obvious naman na in terms of experience, medyo malayo sila coach team, si Coach Chot, di ba? Yung mga coaches na yan, kaya pati si Coach Leo, Coach Yeng siguro, di ba? Medyo malayo kay Delta. Coach Delta. Yun, magkakatalo yun. Pero to go as far as blame him, like what some netizens are doing for the struggles of Converge, I don't think it's merited. Ito, boss. And most of all, tingin ko, time will come na pag ito nakapaglaro as a team, lalo na may mga bagong pieces dyan like Juan Gomez Tiliano, di ba? Pag ito nabuo ito, delikado yung mga malalakas. Cohesion lang kailangan dito, boss. Tamang timpla lang eh. Di ba, boss? Kumbaga sa sinigang, boss, nasobrahan yung sampalok. So, ano idadagdag mo? Either tubig ba o patis? Di ba? Titimplahin mo na lang. Titimplahin mo lang. Kasi sa ngayon, sobra sila sa asim. Okay. Ito sabi ni Rafael Tuazon. Snow Badwa, Snow, isn't there a conflict when someone who significantly supports a team also occupies a position that should be evaluated purely on merit? If Coach Delta is indeed an important backer of Converge, how can management objectively decide whether he should continue as head coach if the results aren't there? Maganda rin yung point niya, boss. So kung i-assess ng management itong performance ng Converge, no, every conference, after conference, 'di ba? Like nung nakaraan, mapait yung naging campaign nila. Ngayon, sumasama na naman. Saan i-evaluate ito, boss? I think it's it's one of the perks ng trabaho ni Coach Delta. Na his role is beyond just coaching. Hindi lang siya coach yan.
di ba, naging team manager siya. And if we believe the chatter, di ba, he's one of the people na pumupunlag sa team na yan. Gumagastos, oo. Oo, gumagastos. And we all know how generous Vice Gov Delta is. Di ba? So, kung titignan mo yun, di ba, may kanya-kanya namang ano yun. May kanya-kanya namang kakayahan yung mga teams. Di ba? At saka iba-iba naman yung mga iba-iba naman yung mga estado ng mga coaches sa PBA. Like, say, Coach Tim. Puta, siyempre, si Coach Tim ba, puta, at the end of the conference, puta, pag in-evaluate siya ni, hindi lang ni Ramon lang, pero pati ni Al Francis Chua, i-evaluate mo ba siya like any other coach? Hindi, of course, di ba? Dahil puta, may ano yan. 25 titles na yan, 2 Grand Slam. Diba? Hindi, case pa daw, siguro, yung collateral ni Coach Tim is success in the terms of Coach Delta. Ang collateral niya is yung tulong na Value. Yung value niya sa team more than yung coaching aspect. Tama. Tama ka, boss. No, ito may ako ang isa nakikita ko dito na problema naman ng Converge, boss. Ako, alam niyo ho ako, no? I say it white as white, 'di ba? Red as red. 'Di ba ako nakikita ko ngayon isa sa problema nila, boss, yung malas silang kumuha ng import eh. 'Di ba? Last conference, 'di ba? Ang mahal nilang binayaran yung import, hindi sila nabitbit sa Promised Land. Yung ngayon, ewan ko lang, boss, how would you assess yung current import nila? Andiyan yung isang problema natin eh. Kasi tandaan ninyo, yung import, yan ang numero 1 alas mo pag lumalaro ka na on the court. Kasi yan yung basihan eh. Yan yung magdadagdag, kaya nga reinforce eh. 'Di ba? Yan yung magre-reinforce doon sa koponan ninyo. So, yun yung isang problema nila. 'Di ba? Na nakikita ko. Kasi yung All Filipino, okay naman sila eh. 'Di ba, boss? Muntik pa nga silang nag-semis ba? 'Di ba? Oo. At ang pangalawang problema ho dito, no? Yung mga EPAL na assistant coaches ito si Delta. Okay, let's face it. Hindi mo makukuman si Delta na pumunta sa ensayo ng koponan araw-araw. Kasi meron din siyang public service na inuupuan eh. 'Di ba, boss? 'Di ba? Vice Governor 'yan eh. So, kung sa trabaho, unahin niya yung tao, mas nakakarami, 'di ba, diyan sa Pampanga. Ito sasabihin ko sa inyo, nagsagutan na nga kami ni Coach Delta dito sa 'di ba? Ako sasabihin ko sa inyo ng diretso kung ano yung nakikita ko lang. Okay, baka sabihin niyo, bayad na naman ni Delta yung system. Huwag niyo ako sinasabihan ng ganun. Ang akin lang po dito is si Delta po, no? Gaya nga ng binanggit namin, no? Sinasabing nagpopondo rin ng ibang mga players. Siya rin yung nagpalaki sa ibang mga players dyan. For example, Justin Baltasar, Calvin Abueva, alam nyo naman sa kanya nagsimula yan. Malaki huwan na ipuhunan niya dyan. Okay? So, ngayon, kung yung management ng team, buo ang tiwala kay Delta, then so be it. Ang sa atin lang is yung mga assistant coaches, kayo ang magpuno ng kulang dito kay Delta. Kasi alam naman natin, wala naman pinag-iba kay L.A. Tenorio yan eh. Wala namang pinag-iba kay Renzi Bahar. 'Di ba? Wala namang pinag-iba sa iba pa mga bagitong coaches ng PBA ngayon. Ito si Delta. Lamang pa nga si Delta kasi nag-champion siya sa NBL, nag-champion siya sa MPBL. 'Di ba? It's just that the system and how it is played in the PBA, yun dapat ituro sa kanya. Ako kasi ngayon, boss, ang nakikita kong problema dito, Delta is a tyro, bagito, novice. 'Di ba? Na coach sa PBA. Okay, fine. We understand that. Kaso kung ilalagay mo rin ng mga assistant coaches, mga wala pang napatunayan, dyan tayo magkakaroon ng malaking problema. Tapos ito masakit ha. Ewan ko kung napapansin ninyo. Ewan ko kung napapansin mo, Boss Dodo. Sa laro po, pag lamang ang Converge, lahat ng mga assistant coaches nakatayo, nakikituro. Pag tambak na ho sila, si Delta na lang ang nakatayo. Di ba? Pagtalo ho sila, si Delta na lang ang nakatayo. Pansinin ho ninyo yun. Pansinin nyo yung bench ng Converge. Di ba? Ito yung nangyayari ngayon. Nung nagtatatalo po yung Converge, ito mga ume-epal na mga assistant coaches na to, isa sa mga tumuturo ho. Kung sino sisisihin ng tao. Sinasalo naman nung isa. Alam mo, naawa na nga rin ako kay Delta. Boss, pansinin mo yung page niya. May page yan Vice Gov Delta, Pineda. Boss, check-in mo. Pag nag-post siya ng tungkol sa Pampanga, open comment. Pero pag tungkol sa Converge, off na. So, ibig sabihin, apektado na rin yung mama. Di ba? Sa nangyayari.
sa mga backlash ng tao. Now, eto ho ang tanong natin. Palitan si Delta. O sige, okay, maganda idea ho yan. Payag ho ba yung may-ari? Di ba? O, kung mawawala ho si Delta dyan, baka yung mga team na yan, mga John Gomez de Leaño, yung lahat to ng mga mahuhusay na mawala kasi wala nang tutulong sumuporta. Kasi tandaan nun ninyo, yung Converge, sabihin na natin na mayaman yan. Pero hindi ho magtatapon ng malaking pera yan, gaya na ginagawa ho ng San Miguel tsaka ng MVP Group. Dahil hindi naman ho sila number 1 broadband dito sa Pilipinas. Di ba, boss? So ito, paano natin susolusyonan to? Oh. Ngayon, ako dito, boss, yung mga assistant coaches, gawin ninyo yung trabaho ninyo sa practice, bumulong kayo kay Delta, pero huwag kayong makialam sa Rockies. Kasi may time pa nga, boss, di ba naaagaw yung yung board kay Delta napapasin mo ba 'yon, boss? 'Di ba? Tapos pag natalo, sino nasisisi ng tao? Si Delta. Ngayon, yung mga coaches ba na yan, ng mga nagsisitayo, sinasalo niyo ho ba yung bala para kay Delta? Dehins. 'Di ba? So ako dito, boss, may chance, no? Pwede natin bigyan ng pagkakataon si Delta na mag-coach kasi gusto niya eh. Pangarap niya eh. Di ba ba't dati siya ipoforbid sa pangarap niya na kaya naman niyang gawin? Hindi naman niya pinangarap na maglaro, tapos naglaro siya. Yun talagang kakastiguin natin siya doon. Di ba? Ito pagko-coach lang naman eh. Anyone can coach. Di ba? Ang problema lang, kailangan magkaroon ng maayos sa sistema yung team mismo ng Converge on how they will support Delta as a coach and how this will turn into victories and wins para doon sa koponan. 'Di ba? Hindi yung gusto mong pumapel kasi alam mo na pag na-kick out yan si Delta, ikaw ang papalit. Yun na nasa isip mo. Ganun yun eh. 'Di ba, boss? Ikaw boss, anong tingin mo? Ano pwede mo pa idagdag sa sinabi ko? Alam mo, tama yung sinasabi mo na yung time and attention ni Gob, nahating-hati because whether he likes it or not, public servant siya, so he has a lot to attend to. Parang panahon din ng nung senador si Jawo, di ba? Meron siyang buhay sa public service at meron siyang buhay sa basketball. Si Coach Jawo, at the time na naging senador siya, at the time na naging public servant siya, matagal na siya sa basketball at sa PBA. So, kumbaga, kahit nakapikit na siya, di ba? And yet he needed someone like Rino Salazar. Correct. To make sure na kahit hindi maka-attend ng practice si Jawo paminsan-minsan. Siya magpapatakbo. Na maayos yung takbo ng team. And in that respect, but I think Di ba? Doon si Raiko? Si Raiko Toroman parang wala na eh. Parang it's either hindi pa na rin yung contract niya o nasa Serbia. Yan yung boss, paalam mo nga sa mga reporter natin bukas, boss. Ba't wala si Raiko Toroman? Parang umuwi daw siya Serbia. Umuwi daw siya Serbia for a while to attend to a personal matter. Aha. Pero siyempre, kung may doon, someone like na may preba like Raiko, but then I'm sure na the house is well attended to the players. Actually, in the occasions na wala siya. Actually ako dito, boss, no, kung meron isang po pwedeng bumulong kay Delta doon, na maayos-ayos na coach diyan, na assistant, na bagito, si Willie Miller. 'Di ba, boss? Matalinong player 'yan eh, 'di ba? So why not give him the chance, 'di ba? Kasi tingnan mo to, boss. Ewan ko lang, boss, parang hindi ka sang-ayon sa sinabi ko parang kaso si Willie pag nakikita ko sa parang nakikipagbiruan lang doon sa likod. Hindi, kasi boss, hindi siguro siya binigyan ng mabigat pa na role, 'di ba, sa team. Okay, anyway, kung ayaw mo si Willie, okay lang. Ito, i-dissect natin yung lineup nila ng assistant coaches, Tingnan niyo, Tandaan niyo, bagito yung coach nyo sa PBA, pero nag-champion na sa MPBL tsaka sa NBL, dalawa pa nga yun sa MPBL, back to back eh. Okay, eto yung assistant coaches mo, Franco Atienza. Ano na napatunayan nito? 'Di ba? Ano? Sige, comment po kayo. Yung paminsan nyo nagko-Rockies, 'di ba? Glenn Capasio. Wala tayong problema kay Glenn, pero ano na napatunayan nito? Laglag nga yun. Wala si Glenn doon eh. Ha? Wala na rin ba? Si Nilagay siya, 'di ba? Kalalagay lang. Sige, hindi ko na si Coach Glenn. Hindi ko nakikita yung bench eh. Okay. Si Pedek Di Matulak.
Di ba? Ito, ano to, most trusted lieutenant ni Delta to, kanang kamay niya lang. Ito, tagapatakbo ng practice sa Pampanga. Pero hindi pa rin upang PBA. Di ba? Tapos meron pa silang bago, Carl Santos. O, ito yung nagko-crokis minsan na nakikita mo, sino to? Di ba, boss? Sino to? Di ba? So, yun lang, no? Ikaw, boss, ano nakikita mong, paano masusolusyonan tong problema ng Converge para ma-arrest nila yung kanilang 3-game skid? Ano to, umayos yung coaching, yung mga player, ma-motivate, ano ba to? Kasi pero babalik ko tayo sa coaching din dyan eh, di ba? Ito bang mga player naguguluhan kung sino ang utos na susundin, di ba? Ako, like I said kanina, ako tingin ko hindi coaching yung main problem yan. Hindi coaching ang main problem ng Converge. In fact, I think when that time comes na hinog, mahirap talunin yung team nito with the players that it has. Kaya yung sinasabi ng mga ibang na coaching ang problema ng Converge, I don't agree with it. Hindi kasi boss, pwede ka naman mag-coach diyan, pangalan lang eh, 'di ba? Although si Delta Hanson, 'di ba? Sabi ko nga kanina, alam mo yung pag dumating ka na doon sa level ng PBA, malayo sa malayo sa college yan eh. Kasi mga college players, mga pa yan eh. Bata. Masunurin. At gumagawa pa lang ng pangalan, masunurin, di ba? So, mas madaling coach yun actually. Sinabi mo tumalon sa Third floor. tumalon sa ilog, and kita mo nga yung nangyari. Sabihin mo tumulay ng alambre yan, di ba? Ilog, dagat na yun, dagat yun. Dagat yun tinalon. Tumulay ng alambre yan, tatalo ng alambre. Pero alam mo yung meron akong isang team owner sa PBA. Dati nakausap ko. Medyo tumatak sa isip ko yung sinabi niya eh. Sabi niya sa PBA daw, at that level, nagpapasweldo ka raw ng milyon-milyon. Binabayaran mo daw yung teams ng milyon-milyon. Pero, ba't kailangan mo pa raw gumastos para maglaro ng maayos yung player? Kailangan mo pa raw gumastos bakit kailangan mo pang gumastos para maglaro ng maayos yung player? Eh, pinapasweldo mo ng milyon-milyon. Tama. Totoo yun. Nangyayari yun. Minsan, kailangan mo magbigay ng bonus, kailangan mo magbigay ng perks para yung player mo maglaro na maayos. Pero sumusweldo na lang kalahating milyon sa buwan yan. Nagsimula yan kay Buddy, kay Marlo nung araw, di ba? Yung mga bonus. Pero, di ba, itong si Coach Delta, he no longer needs to do that. Kasi, nasa kanya yung loyalty di ba nasa kanya yung loyalty ni Justin Baltasar, Archie Concepcion. Archie. Lalo na si Alex Stockton. sina Justin Aranya, di ba? At pa sina Juan Gomez. He no longer needs to do that. So, yung puso ng team, nasa kanya na di ba? So, all he has to do is yung technical aspect ng laro. And when that time comes, I expect Converge to do big things in the PBA. Nandun naman ako. Malaking bagay yung Do you think Renzi Bahares, the loyalty and the trust and the respect of the team? Of course not. Si Ronald Tubid ba? Sa Terapirma. May ganun bang command sa players niya? Even yung mga coaches like pati sina Leo Austria, ba? They don't have the command of the team the same way Coach Delta has. Yung taakot. Oo, malaking yun. Malaking bagay yun. And sa PBA, napakahirap kunin nun. Kasi itong mga to, may tahid na lahat to eh. Tama ka. Sa players niya, di ba? May tahid na. Titigas sa ulo niyan. May Calvin Abueva ka pa. May Mikey Williams ka pa. So, andun siya sa position na meron na siya noon na wala yung mga ibang teams. Yung mga ibang coaches ng mga ibang teams. So, tingin ko it's just a matter of time but aayos yung Converge. Medyo lang kayo, medyo maging patient lang kayo in that team and that team will go places. Oo nga. Hindi, pero ako, ito na lang, parang mabilisan na lang, boss, bago tayo lumipat sa mga trade updates. So, paano aayos ang takbo ng Converge, boss? At ano yung nakikita mong problema? Ayan, hindi pa natin nasagot yan eh.
Tama diretso. ka, unang-una imports. Oo. Medyo questionable yung ano nila. Pero, the same thing. Natututunan yan eh. Alam mo yung sa pagdating sa mga imports, natututunan yan eh. For some teams, may mga connect na sa ano yan eh. May mga connect na sa station ng mga scouts na punta lang sila doon, titiglan lang nila, mamimili na lang sila eh. Yung in the case of Converge, bago yan sa liga, di ba? Bumili nung Alaska, tapos ngayon, kaka-take over for the second year pa lang ni Coach Delta. It's something that they will learn along the way. Correct. Lalo na, Kaya lang, Commissioner's Cup, Governor's Cup, dependent ka pa sa import, di ba? kaya lang mabigat yung pressure sa kanila, boss, kasi malakas yung lineup on paper. No. Di ba, boss? So, yung right mix. Pero ito, boss, one question. Ayan, maraming mga nagtatanong ng mga viewers din natin. Will a change in coach help address itong woes na ito ng Converge? Change in coach. Oo. Una-una, sino yung mga coaches na available dyan? Meron bang, like, top of your head, pare? May mababanggit ka ba ng coach na papalit kay Coach Delta na tingin mo? Si Alden Ayo kasi inalis na nila, so hindi na nila pababalikin. 'Di ba? Ako sinuggest ko nga doon sa post ko, boss, si Bong Ramos Matino yan, 'di ba? Maayos. Hindi lang nabigyan ng break. Magiginig ba yung mga players? Yun, ang problema doon. Pero knowing Coach Bong, bolero yan. Si Willie Miller nga, na-control niya sa Barako, 'di ba? 'Di ba, boss? Naging player niya yan 'di ba? Meron siyang tubig, meron siyang sino to, boss, yung Instagram boy? Si Dog Kramer. Ganun katindi lineup niyan, JC Intal. 'Di ba? Yan yung na-control niya yun 'Di ba? Sino pa ba si Alex Compton? 'Di ba, boss? Alex Compton. Wala na, matagal nang wala sa PBA. Na bagay, pahinga na. Sino pa ba po pwede na? Mag-suggest ko kayo, yung welcome sila sa Converge, 'di ba? Kasi ako knowing Converge, boss, napansin ko yung lineup nila ng mga coaches except for Alden Ayo. Ayaw nila as much as possible yung dumaan na sa magkabilang kampo na malaki sa PBA 'Di ba, boss? Ayaw na nila yung galing do sa, 'di ba? Kasi naranasan na nila yan before 'Di ba? Wala nangyari. Yeah, so ngayon, boss, wala kang maisip na Wala. Pangalawa, ang ano diyan is yung papalit ba kay Coach Delta will have the same command, the same loyalty, and can command the same loyalty, respect, and fear from the players like Coach Delta. Hindi di ba? So, kung technical yung ano mo, kung technical yung problema mo more than diba? More than respect, then palakasin mo yung technical. How do you do that? Then bigyan mo siya ng isang sabi mo nga, assistant coaches na mas maayos. Na mas maayos. And you let him learn in the job. Correct. Siyempre, isa is 1 year, magkano ka dyan magmamatrikula ka dyan, sabi nga ng yung mga matatanda, di ba? Kahit anong pasukin mong field, kay golf yan, kay basketball yan, o kay ano yan. Lalo na kung coaching at the highest level, magmamatrikula ka di ba? And siguro naman, in 4, 5, 6 conferences that Coach Delta has been handling teams. May natututunan, may alam na siya right now na hindi niya alam nung first conference or second conference or third conference siya. And with all that improvement, but then that will be for the betterment of the team. Tama. Darating yung time na pag yan, it will all come together. Gusto kong panoorin yung Converge. Lalo na, maganda pa naman yung following ng Converge. Siguro dahil diba? Pati yung Alaska. Alaska kasi sila dati, di ba? Alaska kasi sila. Alam niya, kuha nila yung fans ng Alaska. Pangalawa, parang may, yung mga dehadista, pumupunta sa Raynor siya. Tsaka yung mga galit doon sa may 3 team. Ayun, dyan yun. Oo nga. Tsaka yung pagkalaban yung MVP, yung mga fans ng San Miguel teams pumupunta sa iyo. Di ba? O kalaban ng San Miguel, yung mga... Parang Sun Cellular ka, boss, nung araw. Di ba? Pag may Globe ka, may Sun Cellular ka. Yung isa namang smart user, may Sun Cellular. Kaya ganun yung mangyayari. Kaya, tingin ko, pag yan, nabuo ng Converge yan, maganda rin silang panoorin.
Pero ako, boss, ito na lang, parang to cut the story short, no? Balik tayo doon sa sinasabi ko kanina na hindi ko na ituloy. Bigyan nyo ng una maayos na tagabulong si Delta, yung matino, yung hindi mag-overwhelm sa posisyon niya, yung hindi halos agawin na yung pwesto sa kanya. Titino yan eh. Di ba? Ito kung nanonood yung conference, subukan nyo. Ito, kahit dalawang conference. Oh, sabi ko, Bong Ramos. Alam mo kung ba't gusto ko si Bong Ramos, boss? Nakita ko siya sa Barako, boss eh. Nadala niya sa quarters eh. Di ba? Nadala niya yung Air 21, nadala din niya sa quarters. Di ba? Bukod doon, kaibigan ko. Pero, di ba? Oh, tinanggal nga ng Blackwater yan kasi may trade eh. Tinrade yung player, ayaw niya eh. Oh. Di ba? Oh, anyway. So, yun na. Okay. So, boss, alam ko, masyado na kita nahila. Malapit na yung Alex Ayala. Hindi ka na makakapagpahinga. Eto na lang, boss. Mga trade tayo. May mga alam ka ba mga trade ngayon, boss? Di ba may... Ikaw may alam. May pinost ako noong nakaraan. Ganito. Kasa na! Ayaw nga sabihin sa akin. Di ba, boss? Pero slatin mo bukas. Pero sinabi ko sa iyo, boss, na team na yon. Oh, binanggit ko sa iyo yon. Oh, binanggit ko sa iyo. Hindi Titan, boss. Yung team. Magnolia. Ayan! Nabanggit ko na. Dalawang issue dyan sa Magnolia ngayon, boss. Ang target nila, boss, is si Brian Sahonia, gusto nilang kunin sa Titan. Ang tanong, baka Danes nila makuha. Di ba? Kasi yung Sahonia pala, boss, gusto nilang i-develop daw, ha? As a brand new Mark Baroka. Hindi ko pa natatanong yung Titan tungkol dito, boss, eh. Pero tanongin ko kung nag-usap na sila. Pagka nag-usap, gawin ko sa story. Pero wala akong contact doon ngayon, eh. Tapos, ang bukod doon, yung James Laput, boss, nangihingi na ng trade daw. James Laput. Kasi hindi na nagagamit. So ngayon, 1+1, boss, alamin mo kung sino yung gagamitin nilang trade asset, di ba? To get the players they want, I just don't know kung ibibigay si Sahonia, di ba? Yung Magnolia po, kaya lang huraw natigil yung mga galaw ng Magnolia is dahil nanalo ho sila sa Ginebra. Di ba? Oh. Di ba? So yan. And another one, dalawa to, boss, ha? Dalawa pa rin to. Same team pa rin. Yung Mikey Williams, baka bitawan na. Boss. Parang, daw ha? Baka nanonood si Delta, boss, tumawag ka na. Baka i-dispatch na. Di ba, boss? Nagagamit pa ba si Mikey, boss? Hindi ako nakakapanood ng PBA lately. Hindi na ganun ka as extensive as before. Ano ba to, boss? Ano, talagang naka-apekto na sa kanya yung long layoff? May edad na? O wala Without siya? a doubt naman. Siyempre, buto, magbakante ka ba naman ng 2-3 taon? Kahit sinong player, kahit sabihin mong nagpa-practice ka araw-araw o nag-maintain ka na. Pero kung ikaw si Dennis Anthony Uy, boss, bibitawan mo na to? O kung ikaw si Delta, boss, na ikaw nagbabayad yan, para nasa 2 million per month yan. Aba, may preba yung bata eh. Ito, di ba? Is 1 year enough para ilabas niya yung ano? Baka magsisikap. Ito, di ba? Baka magsisika. Lalo na, nung panahon niya sa TNT, parang import yan. Alos parang import ko lumaro. Bakit nawala yung laro, boss? Sa sobrang tagal ng layoff o wala lang siyang puso na... Oo, tingin ko masyado matagal. Kumbaga sa kinalawang, boss, naputol na eh, no? Gano'n na. Oo. Parang nawala ng tambutso. Parang ganun. Diba? Pero, Mikey Williams is Mikey Williams. Baka pag binitawan mo yan, it will come back to haunt you. Pero may Pwede pa naman. Tingin ko, konti pa. Pag lumabas yung ano yan, nakakatakot lalo yung... Pero may nadinig ako dyan, boss. Parang inaalok sa Titan yan, ha? Si Mikey. Wala naman pambayad yung Titan dyan. Paano ko may bakit? May backer, siguro. Pero... Anyway. Ayaw nga pala, may backer. Si Milchu, boss, ha? Mayaman yun, ha? Si Milchu, may mga barko yun, di ba? Anyway, eto, boss. Eto pa isa. Alex Stockton, boss. Nagpapakiramdaman na sila. Ewan ko lang kung alam na unang Converge to, ha? Kasi parang nagtatanong na yung Alex Stockton, ano ba? Gusto nyo pa ba ako? Kailangan nyo pa ba ako? Pinagdududahan nyo ba ako? Di ba? Iti-trade nyo ba ako? Di ba pinigil nyo nga yung trade ko dati? Ba't tayo nyo na lang ituloy? Basta pansin mo yung Alex Stockton, wala sa rotation. Ganun ba? Wala. Hindi ko alam. Pansinin mo. Teka, isa-search natin yung ano, ha? Yung stats niya, Alex Stockton. Dapat pala kanina ko pa ito hinanap. Sabi ko, ilalabas ko to para bara ako agad sa'yo, eh. Di ba?
Hindi ito yung mga viewer natin, no? Ano, nagagamit ba si Alex Stockton? Tanungin ko nga ako kayo. May mga point, boss, hindi ginamit ng one full quarter yan sa first quarter, tapos ginamit ng second quarter, tapos nilabas agad. 'Di ba? So, ayun, wala, hindi lumalabas dito. Anyway, boss, alam ko, natataranta ka na dyan, boss. Alam ko na gusto mo na manood kay Alex Ayala. Di ba? Wala pa, alas 12 pa. Oh, alas 12 pa yun eh. Pero Kailangan mo rin magpahinga, di ba? So, yung show niya, maganda yun ha. So niya. Maganda ba maglaro yun, boss? Oo, gusto kong maglaro eh. Di ba si Coach Eng, kinukuha yun sa trade kay, di ba, kay Mamuyak, hindi pumayag yung Titan. Oo, yun nga yung sinasabi ko, boss. Kung papayag, baka hindi pumayag eh. Kasi parang na nila yan eh. Core na nila ng na nila. Ano tawag doon, boss? Yung para sa future, di ba? Cornerstone na nila, di ba? Cornerstone ng franchise. No? Oo. Sana. Sana, wag nang i-trade kung gano'n. At least, meron silang asset na di nila tinitrade. Oo. Pero in fairness naman dun, boss, di ba? Maayos. Yung mga trade nila ng mga una, maayos naman eh. Di ba? Okay. Wala, hindi ko makita yung kay Stockton, boss, pero mababa ang nito, ang playing minutes. 4 to 12 minutes per game daw, sabi ni Tristan Enciso. 4 to 12 minutes, imagine mo yun. Pag 4 to 12 minutes ka, boss, ibig sabihin nun, parang 3 minutes per quarter ka lang naglalaro. Hindi ka na pinapawisan. Di ba, boss? Kung 4 minutes, 1 minute per quarter ka na lang nun. Di ba? So di na nagagamit. So ito na yung kwento dyan, boss. Nagpapakiramdaman na sila. Si Alec, gusto niyang tanungin kung ititrade na siya, di ba, ng Converge. Pero hindi niya matanong. Di ba, boss? Yung Converge naman, hinihintay niya siguro magsalita si Alec na papatay ka ba? Kasi hindi ka namin ma-trade eh. Dahil kinontra namin si Estobado. Kita mo, boss? Yung epekto pag kinontra niyo yung sinabi, kung gagawin niyo na, hindi niyo pa ginawa, ang dami ng experience ng ganyan. Ang nagka-leche-leche PBA team, kinontra niyo ako. Di ba? So, yun, pakiramdaman sila. Pero bago ang lahat,